Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma, ating ilalahat yung natunan para sa daily devotion na pinamagatang Praying with Adoration. So, yung scripture plot ngayon is Jeremiah chapter 32, verse 17, and sinasabi na, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Sa Tagalog, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, the prayer of adoration acknowledges God's character. So, dito po sinasabi na, yung panalangin ng pagsamba ay napapahayag sa atin ng paghanga at paggalang sa mga katangian ng ating Panginoon Diyos, tulad ng kanyang kabutihan, kadakilaan, kabanalan, kababaan loob, yung mga ganyan po. Sa pamamagitan po ng pagsamba natin, inuukit natin sa puso natin na ang pag-alam at pagpapahalaga sa katangian natin Panginoon Diyos. So, the prayer of adoration acknowledges God's character. Number 3 is, the prayer of adoration strengthens our faith in God. So, dito kapag tayo nagdarasal, ng pagsamba kay Lord Jesus Christ, mas pinapalakas ito yung ating tiwala sa ating Panginoon Diyos, no? Dahil inukot natin sa ating isip at puso sa ang kanyang mga katangian at ang kanyang mga ginawa, no? Ang pag-aalalay ng pagsamba ay naging daan upang mas maging matag ang ating pananampalataya sa Kanya. So, the prayer of adoration strengthens our faith in God. And lastly po is, the prayer of adoration gives meaning to our situation. So, dito sa mga oras ng pagsubok, ang panalangin natin ay tumutulong sa atin upang makita yung mas mataas na layunin natin Panginoon Diyos, no? Sa ating mga buhay. Hindi lamang tayo nagdarasal or nagre-request na mga gusto natin sa buhay o gusto natin makamit, no? Kundi ipinapahayag din natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon Diyos sa anuman na ating pinagdadaanan. So, the prayer of adoration gives meaning to our situation. So, yung application po natin yun is number 1. Number 1 is being your prayer with adoration. So, meaning to say dito na sa tuwing mag-pray tayo kay God, magsimula tayo sa pagpaparangal at pagsamba sa ating Panginoon Diyos, no? Ibigay natin yung papuri at pagpapasalamat sa Kanya, paghihingi ng tawad sa Kanya, no? Dahil siya ang makapangyarihan at karapat-dapat sa lahat ng papuri. Example na dito na pag mag-pray tayo is, Lord, Panginoon ko, Ikaw ang daki at makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Patawarin niyo po sa amin. Yung mga ganun po. No? So, let's begin our prayer with adoration. Next is believe in God's revelation of Himself. So, dito siya sabi na agtiwala tayo sa mga itinuturo ni God sa atin tungkol sa kanyang sarili, sa Bible, at sa ating mga buhay, no? Si Lord God kasi, nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng mga kanyang mga salita at sa mga gawa niya, no? So, let's believe in God's revelations of Himself. And lastly po is, build your life on God's wisdom and sovereignty. So, dito po is sinasabi na si Lord God is may plano at may karunungan para sa ating mga buhay. And ang need natin gawin, magtiwala tayo sa kanyang mga desisyon at sundin ang kanyang mga turo at utos dahil siya ang may pinakamataas at makapangyarihan sa lahat. At syempre siya yung pinakamaraming kaalaman na tayo hindi natin malalaman. So, let's build our life on God's wisdom and sovereignty. So, ayun naman po yung akin natutunan sa daily devotion. Na may natutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.